Ininspeksyon ng Department of Agriculture at National Food Authority ang isang bagong kumpuning warehouse sa Roxas, Isabela na kayang mag-imbak ng mahigit sa 100,000 sako ng bigas. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Isa na naman bagong rehabilitated warehouse ang National Food Authority ang nagbukas sa Roxas, Isabela sa ilalim ng masagana agri-food infrastructure modernization. Mahalagang hakbang ito para palakasin ang sistema na imbakan ng palay at seguridad sa pagkain sa bansa na nakaayon sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na modernisasyon ng agricultural infrastructure, palakasin ang kakayahan ng bansa sa food buffer stocking. Mahalaga ang rehabilitation upang mapanatili ang kalidad ng bigas at mapahaba ang shelf life ng mga buffer stock. Kanina ininspeksyon ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. at NFA Administrator Larry Lacson ang bagong rehabilitated NFA warehouse at rice mill facility. I'm very happy na nag-open tayo nito. There's 134 nito na bubuksan na eh. Kaya't makikinabang dito yung farmers at makakabili tayo mas maraming palay sa kanila ngayon. Kaya mag-imbak na kabuang 148,000 sacks ng bigas o 7.4 milyong kilo ang tatlong newly rehabilitated NFA warehouse sa Isabela. Bilang isa sa mga pangunahing producer ng bigas sa bansa, kabilang ang Region 2 sa mga prioridad sa 3 years NFA modernization roadmap ng DA upang pahusayan ang buffer stocking at padaliin ang logistics ang pagbili ng palay. Nakipagpulong din ang DA at NFA sa mga magsasaka, humiling na logistic support ang mga farmers. 70 traktang na-procure ng DA at plano nito na makabili pa ng 500 to 600 trucks sa susunod na taon. Hinaing naman ng mga magsasaka ang mababang pagbili ng traders sa palay. Sinabi ko rin sa ating mga farmers, nakakausapin namin next week yung mga traders sa rice mills na huwag gamitin yung 20 peso na programa para baratin nila ang ating mga farmers. Ayon sa kalihim, malaki ang maitutulong ng pag-aaproba sa pagbabago sa rice tarification law. Isa pa nga palang nabanggit na sa RTL na babaguhin is yung regulatory powers ng NFA may balik para nga pag sinet natin yung floor price ay pwede nating mapasunod ang mga traders at sundin nila yun para hindi malugi ang ating mga farmers. Pinangako naman ni Speaker Martin Romualdez na gagawin House Bill number 1 itong gagawin at ginawa din ni Presidente itong isang priority bill. So malaking tulong si Presidente Bongbong Marcos at talaga nakatutok din siya rito. Ikinatuwa naman ng mga magsasaka ang pakikinig ng kagawaran ng agrikultura sa kanilang mga hinaing at mungkahi. Ito po yung pinakamaganda na nagawa po ng gobyerno kasi nga yung pong pag-approach ng mga ating mga opisyal sa gobyerno sa mga magsasaka, lalo na yung mga magsasaka upang malaman po nila kung ano po yung kailangan at gusto ng mga farmers. At ganun din, malaman po nila yung mga bagong polisiya o teknolohiya na binibigay ng gobyerno sa bawat magsasaka. Maganda po yung pagdating at pagbisita po ni Secretary po dito sa atin kasi naipapaabot po natin yung mga problema ng ating mga magsasaka at nalalaman din niya yung mga pwede niyang gawin o bigyan ng solusyon. Pinag-aaralan na ng DA ang pag-a-avail din ng 20 pesos kada kilong bigas para sa mga registered farmers. Samantala, tiniyak din ni Secretary Tiu Laurel na mataas ang crop production ng bansa. Ito'y sa kabila ng pag-aaral na posibleng bumaba ang yield dulot ng climate change. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.